Eto personal take ko lang yung mga kalaban ni Vice President, kung gusto nilang manalo, I think it's about time they need to recalibrate their position, yung strategy nila. Yung playbook kasi nila, sirain siya, wasakin siya at all costs. At hindi effective. In fact, even right now, di ba? Yung trust and approval ratings niya, mataas pa rin. Bakit? Because unlike Jejo Marbinay, who's a mere preference in 2016, yung tipo sa mga kandidato, parang siya yung pinakagusto ko, pero madaling sirain yan eh. Si Sara Duterte, meron siyang mga loyal supporters, yung mga tinatawag yung DDS, who will actually stick with her through thick and thin. Kahit anong mangyari, kasama na niya yan, hindi ba? Pangalawa, yung good versus evil narrative is simply not working precisely because politics sobrang complicated. 'Di ba? Habang tinitira mo halimbawa yung confidential funds, paano may maipapaliwanag, may flood control controversies, hindi ba? So hindi naman pwedeng sila lang yung masama, yung iba mabuti. That's not how it works. At higit sa lahat, ang hindi ko maintindihan, bakit hindi nila gawin na mag-build up sila ng sariling kandidato? Instead of focusing on the opponent, mag-focus ka sa sarili mong kandidato. Ipakita mo kung bakit siya magaling na alternative, kung bakit siya ang pinakamahusay na leader. Ang problema, pati yun, inaaway nila. Look at Bam. Ako, if you ask me, I like Bam Aquino. I even like Lenny. O anong ginagawa nila? Meron lang siyang take. Meron sila kaibang take dito sa ICC all of a sudden. Pati yun, inaaway nila. Di ba? Yun ang problema pag sobra kang moralista sa isang komplikadong lipunan. Magigising ka na lang, marami kang sinasabi, mapapahiya ka, di ba? Kaya nga yung never again yun, naging why not eh. Because politics ain't as simple as that.